table food mo ba ang mga alaga mong aso at pusa? Hala, lagot ka! So why not lutuan natin sila ng safe sa kanila? So tara, luto tayo ng tinola with a twist. Yes, dahil hindi tayo gagamit ng actual meat. As you can see sa first part, pinakuluan ko na po ang ating sayote and syempre hindi mabubuo ang tinola ng walang malunggay. So nilagyan ko siya ng moringa powder habang pinapakuluan. Next naman is lalagyan natin siya ng chicken liver appetite enhancer. So eto habang kinukulo, parang nanunuot na yung sabaw ng tinola. Yes, tama po kayo nang narinig dahil hindi tayo gagamit ng actual meat ay gagamitin natin ang booster which is all natural meat din naman po ang ginamit, ginawa lang powder. And take note, mas makakatipid tayo dito. At para makumpleto ang pagiging chef ko, syempre, tinitikman ko din po ang niluluto ko sa mga anak ko. And based sa experience ko, kaya lagi ko sinasabi sa inyo na no to table food dahil experience ko na po ang pagkakaroon ng kidney problem sa aking mga anak. Kasi before, mahilig ako magpakain ng hotdog, meatloaf, corned beef. Nako, it's a no-no. And yung pagluluto naman ng ganito sa mga anak natin, sobrang simple lang nito. Katulad nitong tinola for dogs. Nako, parang nasa 15 minutes lang ay prepared na agad siya. At dahil nga hindi tayo gagamit ng actual meat, hindi mabubuo ang tinola ng walang chicken breast. So, nag-prepare ako ng appetite booster chicken breast. Itataktak ko lang yan sa kanilang food. And syempre, dadagdagan ko lang din ng konting chicken liver pampalasa. So imagine, eto na po yung ginagamit kong seasoning sa mga anak ko dahil bawal din sa kanila ang salt and pepper. Dinagdagan ko lang ulit ng konting moringa powder which is for immune system. Hindi pwedeng mawala ang VCO for extra shiny coat kung bakit nga ba ang gaganda ng balahibo nila. Next is eggshell powder para naman pampatibay ng mga buto at ngipin nila. 7-in-1 herbs na napakadaming benefits dahil may tawa-tawa, paragi, sambong ito. At ang gamit na natin at malapit na maubos na belly treats, eto hinahalo ko to sa food nila dahil very important to para naiiwasan nila ang pag-leak ng kanilang mga paws. And for my white dogs is hinahaluan ko naman sila ng eye bliss para sa kanilang mga tear stain. Etong freeze-dried treats na to ay optional. Hinahaluan ko sila as meal topper, 3 to 5 cubes. Again, optional lang po ang freeze-dried treats at ang dehydrated treats ha. So, ginagawa ko yung meal topper. Nakikita ko kasing nag-e-enjoy din talaga yung mga pango every time na nilalagyan ko sila ng meal topper na dehydrated at freeze-dried treats. At syempre, multivitamins, no supplement. Hindi yan pwedeng mawala sa kanila. And finally, after 15 minutes, ay prepared na po ang dinner time ng aking 20 dogs. Imagine, 15 minutes for 20 dogs. Pero hindi pa dyan natatapos dahil magmi-meal prep naman tayo sa aking mga cat. Yung mga cats ko naman is heavy meal din sila kapag dinner. Kumukuha ko ng 3 sachet ng RC and binibigyan ko sila ng tago 1 spoon. As in, lahat sila dapat naka-RC. And then yung mga natirang gulay kanina, yes, natuto na din po silang kumain ng gulay, ay hinahaluan ko ng VCO for their coat at isang can ng wet food. Hinahaluan ko din po sila ng appetite booster which is rich in protein kaya super perfecto pampataba sa kanila. And again, nilalagyan ko din sila ng freeze-dried treats and voila! Ito na po ang meal prep ng aking mga cat. Kita nyo naman kung gaano ka-enjoy sa kanila yung kanilang dinner time but at the same time, hindi tayo nagre-risk ng kanilang health. Very important po talaga yung healthy diet sa ating mga dogs and cats kasi yes, nakikita natin na healthy sila ngayon pero pag nagka-edad yan, dun sila magsasuffer. So please, nakikiusap po ako sa inyo, iwasan nyo po yung pagbibigay sa kanila ng table food. Alam ko hindi naman lahat is afford bumili or magluto ng ganito para sa kanilang mga aso at pusa. Pero yung simpleng pagpapakulo ng gulay is okay na po yun sa kanila. Kasi ang motto ni Mami Shang, healthy for babies, happy Mami Shang. So yun lang, sana nag-enjoy kayo. Bye-bye!